Henyo Master Joey De Leon may patama kay Anjo Iliana. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po mga kaparokya. Pero bago yan mga kaparokya, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So yun nga po mga kaparokya, may patama si Henyo Master Joey De Leon sa kanyang kaibigan, kumpare at dating katrabaho na si Anjo Iliana. Bakit kanyo mga kaparokya? Ayon sa nakita po nating quote coming from Joey De Leon, hindi lahat ng tinulungan mo marunong tumingin sa kabutihan mo. So yun nga po mga kaparokya, I'm not saying that refers to Anjo Iliana, pero kung iisipin po natin mga kaparokya, si Anjo Iliana ang pwedeng pinatutungkulan po dito ni Henyo Master Joey De Leon sapagkat alam naman po natin kung ano ang tulong na naibigay ng legendary trio kay Anjo Iliana. Well mga kaparokya, pwedeng ikatwiran ni Anjo Iliana dito ay yung mga halusos ang nagpapasweldo sa kanya nung time na nasa Eat Bulaga siya. Pero wag po natin kakalimutan mga kaparokya na ang Tito Vic and Joey ang nagpasimula po nito. Without them, wala nga pong Eat Bulaga. Kaya nga may kasabihan na ang Tito Vic and Joey ay ang Eat Bulaga at ang Eat Bulaga ay ang Tito Vic and Joey. So para sa akin, kahit hindi po sinasabi dito na si Anjo Iliana ang pinapatamaan ni Henyo Master, ay si Anjo Iliana ang pinatutungkulan dito. Well, in general naman to mga kaparokya, kahit sino ay applicable sa quote na ito kung yung taong pinatutungkulan ay katulad niya po ng inaakto or attitude ni Anjo Iliana na mapagpanggap. Alam naman po natin na ang pinapakita ni Anjo Iliana ay pagpapanggap na tila mga kaparokya ay ginagamit nito ang Tito Vic and Joey para maging relevant sa tao. Ito yung tao mga kaparokya na hindi marunong tumanaw ng kabutihan na ginawa sa iyo ng kapwa mo. Huwag na po nating sabihin na utang na loob dahil pinaghirapan at pinagtrabahuan naman po ni Anjo Iliana yung pagiging host nito sa Eat Bulaga. Kumbaga kahit papaano ay meron pa rin naman po itong naiambag sa nasabing noontime show. Pero again, without Tito Vic and Joey ay hindi nga po siya tatagal sa nasabing noontime show. Of course mga kaparokya, para sa akin ang TVJ pa rin ang magdidesisyon sapagkat sila naman po talaga ang nagpasimula po nito. Even mga kaparokya, ang producer nila ay ang mga halusos. Kapag ang TVJ po ang nagdesisyon ay wala pong magagawa ang mga ito, kahit nga po si Antonio Toviera na kaibigan niya po ng Tito Vic and Joey. So yung pinapakita nga pong pag-uugali ni Anjo Iliana ay kaplastikan. Kumbaga mga kaparokya, makikita natin kay Anjo Iliana yung taong toxic, napaka-toxic kung iisipin ng ipinapakitang pag-uugali ng kaibigan ng legendary trio. At isa sa napansin ko mga kaparokya ay wala naman pong kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi po ni Anjo Iliana. Nonsense ika nga mga kaparokya at napaka-arrogant na akala mo mga kaparokya ay hawak nito sa leeg ang mga host ng Eat Bulaga na pag may ginawang di maganda sa kanya ay anytime ay sasabihin nito ang mga pinagkwentuhan nila nung time na okay pa sila. Ito yung taong hindi mapagkakatiwalaan. At yung most recent video po nito ay yung humihingi nga po siya ng kapatawaran sa Eat Bulaga, sa management ng Eat Bulaga, sa Tito Vic and Joey dahil sa mga nabanggit nga po niya na ikinasakit nga po ng damdamin ng mga host
ng nasabing noontime show. Pero mga kaparokya, ang paghingi po nito ng kapatawaran ay hindi nga po bukal sa puso. Kumbaga mga kaparokya, kung hihingi ka po ng kapatawaran ay dapat nandun yung pagiging sincere, yung bukal at taos sa puso mo yung paghingi ng kapatawaran. Subalit, ang ginawa ni Anjo Iliana na instead ay humingi ng patawad ay naging arogante pa. Nanakot pa mga kaparokya na kesyo kapag hindi daw po siya pinatawad ay ilalabas po nito yung ilan pang bomba na meron ang mga dati nitong nakatrabaho. So yan ba? Sa palagay ninyo ang dapat patawarin ako mga kaparokya? Madali lang naman po magpatawad. I mean, pwede ka naman pong patawarin ng Itbulaga pero para sa akin, ituloy pa rin po yung ikakaso against him dahil kung hindi po gagawa ng aksyon ang management ng Itbulaga ay uulit-ulitin lang po nito yung panggagago, yung paninira at kung ano-ano pa sa mga nakatrabaho nito, particular nga po sa legendary trio. Isipin mo mga kaparokya, matagal mong nakasama tapos pag nagkaroon lang kayo ng hindi pagkakaunawaan ay bigla mong ilalabas yung mga dati ninyong napag-usapan. Kumbaga mga kaparokya, tulad ng lagi po nating sinasabi na dati naman po kayong naging close kaya normal lang po na makapag-usap kayo ng mga bagay na pang sa inyo lamang. Subalit yung ginawa nga po ni Anjo Iliana ay hindi po para sa akin katanggap-tanggap sapagkat mahabang panahon na nga po ang lumipas pero nakuha pa po nitong ilabas yung mga pinagkwentuhan nila nung time na okay pa sila. Of course mga kaparokya, normal yun dahil tiwala sa'yo ang mga kasama mo. Kaya para sa akin po mga kaparokya ay patawarin si Anjo Iliana. Nga lang ay ituloy ang demanda na isasampa dito. Nang sa gayon mga kaparokya ay matuto naman po sa kanyang maling ginagawa. Ito yung uri ng tao na masasabi po nating narcissist mga kaparokya, yung gusto ang siyang dapat masusunod. Napaka demanding na kesyo, dapat ora-orada kapag humingi ng kapatawaran ay dapat patawarin. Ito yung mga taong walang kakwenta-kwenta at napaka-toxic, mahirap pakisamahan. Ang gantong uri ng tao nakakahiya mga kaparokya ang attitude na meron nga po si Anjo Iliana. Kaya agree nga po tayo sa sinabi ni Henyo Master Joey De Leon na hindi lahat ng tinulungan mo ay marunong tumingin sa kabutihan mo. Yung iba dyan mga kaparokya, mapagpanggap at gagamitin ka lang sapagkat napapakinabangan ka. Pero kapag hindi ka na napakinabangan ay any moment of time, kapag nagkaroon nga kayo ng misunderstanding ay pwede kang siraan tulad nga po ng ginawa ni Anjo Iliana. Sa ngayon mga kaparokya, si Anjo Iliana lamang po yung artista or celebrity na nakikita po natin ganyan. Partida pa mga kaparokya, kalalaking tao nito pero ganito ang pag-uugali. Mas masahol pa po mga kaparokya sa uneducated person. Yung mga hindi nga po nakapag-aral kahit papaano ay nakapag-isip ng maayos. Pero si Anjo Iliana kakaiba po talaga ang attitude na pinakita. Hindi po natin alam mga kaparokya kung ano pong tinitake ni Anjo Iliana. Mukhang meron po ata tong problema sa buhay. Siguro gawa na rin po mga kaparokya ng walang proyekto, walang pinagkukuhanan ng income dahilan kung bakit isa sa naging sandata nito ay ang tirahin, siraan ang dating mga nakatrabaho. Nakakahiya to mga kaparokya lalo na sa pamilya ni Anjo Iliana, yung mga anak. Ewan ko ano kayang reaction dito ng pamilya ni Anjo Iliana. Nakakaasar mga kaparokya yung attitude nito na wala siyang pakialam kahit masira ang pamilya ng sisiraan niya basta siya ay makapanira lamang po
pamilya ng ibang tao. Ito nga yung lagi po natin sinasabi na toxic person at masasabi nga po natin na ito yung taong kulang sa pansin at nagpapaka-relevant para mapansin. Napanood ko yung ibang reaction nito about sa iba't ibang issue. Talagang napaka-nonsense ng mga pinagsasabi at kung titignan ninyo yung comment section ng TikTok account nito ay majority doon ay puro negative ang pinagsasabi. Talagang matatawa ka mga kaparokya sa mga comment doon dahil nagmumukhang tanga nga po si Anjo Iliana. Lalo po siyang dinidikdik pababa ng mga nagko-comment doon. Kaya yung sinasabi po nito na pinapatakbo po siya ng senador ng mga followers niya, sa palagay ko mga kaparokya, hindi po yon totoo. Dahil kung babasahin niya po ang comment sa kanyang mga post sa TikTok ay wala nga pong magandang sinabi. Siguro kung meron man pong may magandang sinabi, yan po ay yung mga supporters ng DDS. Mga DDS supporters na gusto lamang po siyang pagtawanan at paglaruan. So again mga kaparokya, di man po binanggit ni Henyo Master Joey De Leon yung kung sino man ang taong pinatutungkulan nito. Para sa akin, si Anjo Iliana ang tinutukoy nito. Remember, yung mga tulong na ginawa ng TVJ sa kanya ay parang binaliwala niya, sinayang niya mga kaparokya. Kahit ang pagkakaibigan lang sana mga kaparokya ay pinahalagahan nito dahil pwede naman po siyang tulungan uli ng legendary trio once na lumapit siya sa mga ito. Nga lang sa ngayon ay mukhang hindi na po mangyayari yan sapagkat pinutol na nga po nito ang tulay na nagdudugtong sa kanilang pagkakaibigan.